gustong kurso ni Ate Biansing kunin pag-graduate niya ng senior high? Hindi ko pa alam kasi hindi pa naman siya nag-iisip ng ganyan. Malayo pa kasi. Kaya, ewan, wala naman siyang sinasabi. Ayan, muli po, Olives TV. Olives Aravino, Olives TV, DJ Franz. Ayan mga kalingap, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dito tayo sa coffee shop and interviewin po natin si Kuya Edo regarding kay Ate Biansing. Tara mga kalingap, samahan niyo po ako. Ayan si Kuya Eds. Kuya Eds, good morning Kuya Eds. Kuya Eds, pwedeng mag-interview sa'yo? Sige lang. Kunting interview lang. Kuya Edo, anong grade na nga ni Ate Biansing ngayon? Grade 11. Grade 11. So next year, grade 12 na ano. Ano ba yung gustong kurso ni Ate Biansing kunin pag-graduate niya ng senior high? Hindi ko pa alam kasi hindi pa naman siya nag-iisip ng ganyan. Malayo pa kasi. Kaya, ewan, wala naman siyang sinasabi. Wala pa siyang sinasabi. Hindi pa niya na ano. Hindi pa niya alam kung ano yung kurso natin niyang course. Base kasi sa mga viewers, ang bilis ng mga viewers makasagap. Yung mga ITC supporters natin. Sabi nila, ang kukunin daw ni Biansing is flight attendant. Hindi ko alam kasi wala nang flight attendant dito. Wala nga, sa ano yun, sa Manila ka mag-aaral nun, di ba? Hindi naman siya malay sa bahay nila. Yun ang ano dun. Makipamilya yun. Makipamilya yun. Hindi mahirap yun. Madali siyang ma-homesick, ibig sabihin, ano? Mahirap yun. Mahirap yung ganong malay siya sa pamilya niya. Siguro teacher o kaya ano, mga nursing engineer, ganyan. Yun lang ang meron dito, available. Pero ganyan, hindi siguro malayo. Hindi mo naisip na yun yung kukunin niya? Baga wala sa ano mo, sa criteria mo na kukunin niya yun, flight attendant. Hindi ko naisip na kukunin niya yun, malayo sa ano, sa agali niya. Mahirap pati yun bro. Kasi ano yun, parang ano ka na yun OFW ano? Saka hindi siya madaldal eh. Imposible magano, dapat ka na approachable. Ay oo, kailangan malayo sa ano yun. Kailangan yun sa flight attendant ano? Oo, dapat magaling ka makitao. Siya medyo ano sa kasi mag-entertain ka ng mga customer, mga passenger ano? Pero matanong ko yan kuya dyan if ever na yun yung kursong gustong kunin ni Ate Biansing, sangayon ka ba na ano, kung gusto niya yun? Wala naman tayo magagawa eh, kasi kung gusto niya talaga yun, yun ano niya, i-force niya. Okay lang. Walang tayo Support lang tayo. Pero siyempre, halimbawa, nakagraduate na siya ng flight attendant. So, ibig sabihin, magtatrabaho siya sa aeroplano, ano? So, halimbawa lang, ano? If in case na kayo na, halimbawa lang, kayo na. Papayagan mo ba siya na, ano, ganun yung, ano, magkaroon kayo ng, ano, long distance relationship? Okay ba sa'yo? Kung magiging gano'n talaga. Kung magiging ano, mag-develop yung at kung maging ano man ay sa akin, okay lang din kung ano yun, kung gusto niyo yung klaseng trabaho. Wala naman sa akin yun. At siyempre kung ano, kung mas pipiliin niyo, wala man akong ano. Ako, ano lang ako. Support ka lang. At ang hirap pa yun, malayo pa yun, hindi ka naman yung bagay. Malayo talaga ba yun? Bukod doon, ano yun, parang pag-flight attendant kasi parang wala kang masyadong time yun sa love life. Kasi masyadong busy ba ang trabaho niya? Ayun, dito ko naman alam kung ganyan sa trabaho kasi dito wala namang ganyan sa atin. Hindi ko alam kung ano. Ito, ano ko lang, yung sa mga palabas na napapanood natin, yung trabaho ng flight attendant, baga mag-entertain ka ng customer, tapos pag nasa airplane na kayo magsiserve, baga
i-observe mo kung ano yung kailangan ng mga passenger, ano. Masyadong busy. Hihingi sa taas. Nandito lang aalala lang kung kailangan ng tulong ba. Support ka lang talaga. Mahirap yung pilitin yung ano ba, pagka magiging problema yun. Kung pipigilan mo siya sa mga gusto niya. Pangarap mo sa buhay. Yung problema niyo yung parehas. Palalong samahan yung paggangan. Pag nagkadlang ka, parang yung baga, may mga senaryo baga na pinigilan mo kasi ako, pinagbawalan mo kasi ako, di sana ngayon ganito yung trabaho ko. Baka pagdating ng araw, kaya mo na siya maging choice niya yung gusto niya mag-ano. Kung anong gusto niya talaga, dito na lang mag-flight attendant or something, ibang course. Ano lang, dito lang gasto, supportahan kung anong gusto niya talaga. pero if in case, sa tingin mo lang, mas maganda siguro yung nandito lang siya, ano? Siguro kasi mas maganda dito kasi nandito yung pamilya niya eh. Oo. Nandito yung pamilya niya, mas matitingnan niya kasi pag gano'n malayo, mahirap yun. Mahirap. Hindi niya matitingnan mga bata pang kapatid niya. Hindi niya masusupervise yung mga kapatid niya. Malayo ang pagitan ng mga kapatid niya eh. Siguro mga sa 8 taon yata ang pagitan. Yung sumunod sa kanya, 8 taon? Oo, mga ano pala, Layo. mga 10 to 15 lang isa eh, siya, 17. 16 pa lang. Ayun lang talaga pala. Bali, ilan sila bro? Dito? Tapos ang nalayo ng May iba? kapatid siya, may isa pa kaso sa Other side. nanay. Saka ano ba, ibang lugar din naman. Pinapakahirap yun. Kasi pag Homesick siya nun. saka siya pinakamakasahan dito, mahirap niya lang. Bagay, kung ano rin, pwede rin naman din ang masok saka talagang pwede talaga mangyari. So, alam naman natin na malaki ang tawag ng flight attendant. Pero hindi mo lagi alam yung ganun mga kalaki kasi hindi mo naman basta makukuha yun kung hindi mo pagsisikapan. So, Saka mo na intindihan pag naandyan na. Wala pa mangyayaring ganyan. Malayo pa yan. Naiba bigla ang kapalaran ng tao. Hindi ko maano, magiging vlogger ako eh. Oo, di ba? Hmm. Di dapat ngayon, ano nga yung kailangan mong course ko eh? Financial management. Financial management. Dapat ngayon nasa ano pa, nasa parabang ka. Oo, ganun. Kasi yun yung mga ina-apply ng financial management. Wala, maraming na po kung saan-saan. Wala, di ka at napaganda pa. May ano ko ito Kuya Eds regarding sa Jomcar. Kasi na-interview ko din si Kuya Jomar regarding sa ganitong interview. Kasi si Ate Carla baga graduating na. Tapos, ang course daw na kukunin ni Ate Carla is nursing o kaya teacher. Oo. Pero may nasabi doon si Kuya Jomar. At the same time daw magiging vlogger si Ate Carla. Parang Oo. Katulong yun sa kanya. makakatulong talaga pag dahil ma-receive na napagawa ng yung bahay. Ganda-ganda yung kanyang yung bahay. Ang lugar. Bukod doon, naisip ko yung EDSI doon sa sagot ni Kuya Jomar na mas maganda din magayon. Halimbawa, nagka-college si Ate Bensi. At the same time, mag-vlog baga sa ano. Pwede talaga yung tutusin at malaking tulong yun sa kanya para mas makatulong sa pamilya niya. Kasi kung tutusin, mas mapapabilis niya, masusuporta ng pamilya niya kung gano'n. At yan, kung isipin pa niya yung pagiging ganyan, something na kung anong profession pa ang gusto niya, so pwede niya isabay, pero kailangan rin niya maging practical sa at tingnan yung sitwasyon na ngayon na
nandito na ako sa ganito, pwede palang ganito. Na pwede ko na agad simulan yung buhay ko. Kasi yung iba, feeling nila yung mga tinutulungan natin, lalo na yung mga bata, kaya nila Rachel, yung parang naglalaro lang. Kaya nila Shane na dati na nabigyan ng oportunidad pa. Na makapag-vlog natin. Parang lang sa kanila, parang wala lang. Wala lang. Pero di nila alam na laking tulong. Hindi nila laking tulong yun. Sobrang opportunity nila para talagang mabuhay nila yung pamilya nila. Makasustain sa pag-aaral. Oo, saka matulungan yung ibang tao, makasuporta sa talaga sa sarili mo. At yun pa lang, pwede mo na agad yung gawing hanap buhay o pang suporta talaga. Wala. Pwedeng mo talaga, gaya ng ibang mga ibang YouTuber, ibang mga social media na influencer ito na agad yung buhay nila. Hindi mo naman kailangan mong tingin kung ano yung saka yung dumarating kasi yung mga ganyan oportunidad bihira lang yan. Once in a lifetime yan. Pag kinayano mo yan, pag sinayang mo, pwedeng hindi na bumalik. Wala na talaga. At yung buong buhay mo pagsisisiyan pag napansin mo, ay, ganito pala ako sana nito. Pwede pala ako maging ganito sana. Sana. Pwede ka maging vlogger, pwede ka maging ganito engineer, pwede ka maging business owner, ganyan. Kung tingnan mo lang yung sitwasyon at hindi ka sarado sa sa mga bagay na pwede mag-improve sa'yo. Kaya si Biancy sobrang bata, may inaano ko yan, sinasabi ko, huwag kang masyadong kailangan mong embrace yung ganitong pagiging tarang artista ka na Kailangan mong i-embrace yan kasi makakatulong yan sa'yo, sa pamilya mo. Kailangan mong ayusin. Kasi para ka nagsisimula na ng buhay mo kung pupusin kaya mo ng suporta ng pamilya mo kung sa ganito lang. At yan, kailangan mo lang ayos, talagang talagang panindigan mo na panindigan mo na yung ganito kasi pwede na agad ikaw mag-start sa buhay mo, pwede mo na agad simulan. Totoo yun. Hindi mo na kailangan mag-apply, hindi mo na mag-aaral ng mas matagal. Yun at least kung sa ahead ka na sa lahat advance sa mga kasamahan mo. Kasi ikaw, kumikita ka na noon, di ba? Pwede ka pa rin mag-aaral, pero pwede mong pagsabayin. Oo, pagsabayin. Yun nga yung bro, na share ni Kuya Jomar sa akin. Na at the same time daw, magbablog si Ate Carla. At ito pa, yung sinabi ni Kuya Jomar sa akin. Na magbablog daw sila magkasama. Malakas yun, guys. Sobrang lakas yun, guys. Kaya nga sabi ko, pwede naman dito sa EDC, di ba? Hindi ko alam. Kumbaga, bro? Depende kay Kalinga Prab kasi hindi ako syempre, magpapaalam kayo kay Kalinga Prab. Ako hindi ako ma-vlog kahit. Kasi syempre, respect natin kay Kalinga Prab. Kasi kung mahahati pa ang vlog, ma-vlog ako, ma-vlog si Kalinga Prab. Hindi mababawasan yung supporters, tapos viewers. Baka mamaya niyan yung mga viewers na naman. Depende na lang kung bitawan na siya ni Kalinga Prab. Ganun lang. Pero hanggat hindi, lang tayo. Siguro bro ngayon, hindi pa naman. Kumbaga matagal pa yan. Nag-advance lang tayo ng Si Carla matagal pa yan dito. Nag-advance lang tayo. Sa mga plano ba? Pero nakagaling pa rin ang talaga decision yan. Para siyempre si Bro Rob yung manager. Disrespect si Rob sa ganyan mga bagay-bagay. Kasi siya nagpabigay ng break sa kanila. Sa atin din. Kaya malaking natin dyan ng respeto. Ayan, tama yun bro. Ito bro, lang naman ito. Kumbaga advance lang. Pero syempre, kailangan pag dumating yung araw, hingi tayo ng advice kay Kalinga Prab. Kung okay yung ganun, ganyan. Kasi yun, bilang respeto yun sa kanya. Kasi siya yung manager natin, di ba? Yan. Lang, kumbaga itong tanong natin dito, wala naman po itong ibig sabihin kagaya ng mga nauna na di ba? Kasi baka isipin nila na gaya nung una. Hindi po lang ito, advance lang natin, questioning na kumbaga yung sa course nga na kukunin
Tapos at the same time na makakatulong sa kanila. Kaya naisip lang natin yung bro. Ano? Ayan, bro, anong magiging message mo kay Dancy regarding sa mga decisions niya, sa mga ginagawa niya sa buhay? Kunting message mo lang. Ano lang, embrace mo yung yung moment na to at huwag mong wag mong baliwalayin lahat ng mga blessings na dumarating. At lahat dapat isipin mo mabuti kung ano talagang gusto mo at talagang yan, lang magbabago at Stay humble lang. Ganun lang lagi. Isipin mo lang yung lagi, sigurado tama yung direksyon na mapupuntahan mo. Ayan, bro, maraming salamat sa konting interview natin. Wala nga naman. At least nagkameron na ng kasagutan yung mga viewers na nagtatanong regarding sa course ni Ate Dancy na kukunin. And syempre yung mga mga bagay-bagay din na at least na kasi alam mo naman yung mga EDC supporters natin bro, talagang humanga sa inyong dalawang ni Ate Dancy. Kumbaga, nandyan sila para suportahan kayo. Kumbaga, in the way of support, disregard for financial o ano pa man, basta yung support nila po, nasa inyo talaga. And syempre, wag lang EDC yung supportahan bro, pwede bang i-ano mo bro, i-message mo bro, yung mga supporters ng EDC. Yan, supportahan po natin lahat ng vlog ni Kalinga Prab. Lahat, hindi lang sa amin. Lahat ng vlog ni Kalinga Prab, lahat ng vlog nila Kuya Bal, yan, ating vlog. Yan, supportahan po natin yan. At pag may extra time po kayo, panoorin niya rin po sa aming live. Thank you so much po sa suporta. Ingat po kayo talaga. And syempre yung mga love team, supportahan din nila. Lahat ng love team. So, kasama na yun sa lahat. Thank you so much po sa wag po natin huwag tayo magkaroon ng comparison. Oo, masaka yung pagiging yung specialist, yung pagiging basta Yung parang dayard. basta wag natin ibigyan ng kung anong dahilan ng lahat ng bagay. Basta lang, support lang tayo sa lahat. Support lang and chill lang, Huwag masyadong kaseryoso, At baka yung isa kasi seryoso kung saan makarating. Bro? Ayan bro, thank you so much Maraming salamat sa munting panayam natin kay Kuya Eds. Ayan. Peace lang. Ayan, thank you po. So ayan mga kalingap, nasagot na po ni Kuya Edo yung mga katanungan po Ay, Miyerkules ng na ating pala. mga viewers. Miyerkules na ngayon. Sige. Meron sa Miyerkules. Basketball. Mamaya Abangan nyo mamaya mga kalingap, meron pong basketball. O ayan mga kalingap, mga ka-EDC, maraming salamat sa inyong lahat And sana, wag lang EDC yung supportan po natin. Lahat po ng love team. Yung Kalingap Prab, Daddy, Seth Rose, and yung car. Supportan po natin mga kalingap. Ayan. Bilang pagtulong po natin sa channel po ng Kalingap Prab. And siyempre sa mga beneficiaries niyo po. And muli po ulit TV, lagi po natin supportan si Kuya Bal, si Ate and Kalingap Prab, bago ako. Ayan, isama nyo na rin po, siyempre si Kuya Eds. At lahat po ng T-Boys. And Kalingap Prab, and reactors. Supportan po natin lahat mga Kalingap and love lang po tayong lahat. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po and God bless you all. Bye-bye.